Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. And tonight, my guest is the manager of the airport here in Naga, and Dante Gonzalez. We're talking here about the present status of the airport, and I'd like to share with you some information that right now, after there's a study being made by the Department of Transportation and Communication regarding the Naga Airport. From what I've learned is that the study is looking into the possibility of upgrading the airport, improving it, and also on the issue whether there's a need to relocate. And I understand that there are two feasibility studies being made right now regarding the airport at Pili and also the alternative site which is in San Jose Partido. So ito ngayon ang pag-aaralan, and it has really brought a lot of concerns, especially here in Naga, that Naga is now starting to, be more progressive with the coming in of mga locators here. So they're a bit worried that if ever, it might affect the development here. But siguro let us first analyze the present status really from the technical point of view of the Naga Airport. I'll ask si Dante. Dante, yung bang pag-aaral ngayon tungkol sa airport, ano ba talaga ang mga constraint dyan if ever na, sabihin natin, extend yung runway? O anong status ngayon? Nung nakausap ko po yung mga taga-DOTC, tinanong nila ako sa mga bagay niyan. Una, sabi ko sa kanila, yung runway reorientation, ang reason behind is crosswind daw ang Naga Airport, yung present crosswind. Ang maximum tolerable, ang maximum crosswind na dapat ay hindi ka i-exceed ng 15 knots. Ang Naga never exceeded 15 knots. I-explain mo siguro anong tinatawag na crosswind para sa maintindihan ng ating mga viewers when you talk about crosswind. Kung sa tao po nakaharap ka, sa tagiliran mo yung hangin. So itutulak yung eroplano itutulak na sa side na hindi maganda. When you are landing, dapat you are against the wind. Yan ang favorable. Yun ang parang yung hangin nandito, dapat sasalubungin mo, no? Ngayon, kung crosswind naman, dapat hindi mag-exceed ng 15 knots. Okay, so in short, pag crosswind, hindi pwedeng nandito sa side yung, kasi maapektahan. Pwede po sa tagiliran, pero hindi dapat malakas ang hangin. Hindi na malakas. Okay, so yan ang constraint ngayon kung yung airport gaganunin mo. Yun ang i-correct. Yun ang i-correct na there. Okay, so that's one. So, if let's say, kasi ang sabi nila, ibahin mo niya yung forma ng airport, pag ganyanin mo, instead that parang avoid mo yung freak. Dapat daw maka-accommodate ng jet. Ang nagtataka lang ako doon, bakit pag ang jet ba ang Naga, ibig sabihin, develop na. Okay, that's a good point. It does not necessarily mean na pag jet na, develop na, no? Kaya pag jet, high class ang isang lugar. May point ka dyan. Ang sa akin, kung nakakapag-serve ng yung mga propeller type lang, at ang mga propeller type natin are short landing and take-off, matipid dito sa atin sa gobyerno. Kasi nasa-serve naman ng purpose. Serve the purpose. At yun ang sabi ni Senator Rocco, why build another airport? It costs billions of pesos. Kaya bang ibalik? In terms of ROI, hindi naman ibig sabihin gobyerno, give away. Saka another point yun, sinasabi mo nga, okay, assuming it's jet, it takes only about, sabihin na natin, 15 minutes. But yung waiting time mo naman is 2 hours. Di ba? So, hindi rin compensated. Nag-antay ka ng 2 hours, may flight kang 15 minutes, but you still waited for, ito pong sa akin sinasabi, sa tingin ko lang, sa observation ko, sa tagal ko sa Naga, inoobserbahan ko, bumaba pati ang pasahe nung naging propeller. Kaysa nung third. So, in short, mas kasi maganda. sabi ko, bakit bababa ang jet samantalang napakamahal ng jet pilot? Napakamahal na maintenance ng jet. Okay. Mahal din ang gasolina ng jet. Right. So, sabi ko, siguro mura ang talaga ang propeller. So, in order na mailapit natin sa common tao ang pasahe, pababain mo yung papasahe. Okay. And another thing, siguro, kung sinasabi mong jet which can accommodate a bigger number, all you have to do is to increase the frequency, di ba? Yun na po nangyayari ngayon. Dagdagan mo lang ang price. Dagdagan mo lang. Okay, dagdagan mo Tapos, lang. So, yung mga commuter will be enjoying it kasi they can go to Naga to Manila anytime. Okay. Now, the other thing I've learned is that kung ang runway daw
In short, parang ang paglanding mo dyan, talagang dito ka lang sa side na may ano, di ba? Hindi ka pwede sa may mountain side, di ba? Pwede po. One, Both side. Both side, pwede. But Pwede po. when you extend the runway, I heard, aabutin mo yung national highway. Doon sa may, ano, sa may, kung halimbawa doon sa may Pili. And there's a power line there na parang isang ano rin yan. Yun na nga po ang pinag-usapan namin ng DOTC. Why extend the runway? In order to accommodate jet. Okay. So dapat makita muna natin kung ano advantage ng jet. Eh, kung ang pagbigay mo ng jet dahil sa jet lang siya, Masabing jet, ha? dapat matipid, Okay. affordable sa tao. Kung ang jet mas ma-afford ng tao, the better yan. Pero kung magiging namang mas mahal, maganda pa yung propeller. Okay. Na kahit ang masa, kayang abutin. Okay. Kasi minsan may 900 lang sila. Tama. So, pangmasa. Pagmasa. Okay. Nakakatakot na kayong kakompetition ng eroplano. Okay. Matatakot ang bus company dyan. Okay. Pag ganyan ang baba ng mga singil. So, talagang kailangan lang talaga is increasean mga frequency. Kung ano ba yung issue is about the sabi ko po sa passenger. DOT, ito po opinion ko lang. Yeah, okay. Of course. Ang sabi ko sa DOTC, why not use Naga Airport, present Naga Airport, to its fullest potential. Ilagay natin ang lahat ng kailangan para magamit at ma-enhance natin ang safety. And what are these? Now, if let's say, sabi natin, we will now develop Naga to its fullest, ano mga kailangan? Navigation aids. Visual aids. Visual aids, okay? Visual Grabe lang aids. yan. Ang sabi ko sa kanila, dapat meron na tayong glide slope. So, hindi na problema yon. Okay. Ang kailangan natin ng equipment that will give sa runway center line. Center Ang line. sabi ko sa kanila, hindi pwede dyan yung simple approach landing system kasi nangangailangan ng 430 meters. Okay. Ang nasa dulo na tayo ng runway. So, impossible to install. Ngayon, ang sabi ko, meron alternative RTIL, Runway Threshold Identification Line. It will also give you the threshold information, start of the usable runway, and at the same time, center line. Gigitna ka lang doon sa dalawang ilaw. Nasa gitna ka na ng Okay. runway. That's why may study. So in effect, we really don't need to relocate or to build a new airport. All you need is to improve the airport, maximize the arrival, departure, and then maintain yung type of aircraft na ano diyan. Hindi natin kailangan talaga. Kasi no? po ang aircraft ngayon sa tingin ko does not require longer runway. Oo. Kasi ang talagang development, kung gusto mo bilhin ng eroplano mo, dapat ang take-off landing requirement yan maiksi. Maiksi. Mga developing country eh. So ang trend ngayon is shorter runway. Oo, Hindi na yun yung stool po ang Diba, aircraft may ngayon. nababasa ko nga ako, may mga type of aircraft na sabi niya, lang. short runway lang, take off ka. May mga jet na po May mga ngayon jet. Okay. na 100 ang capacity, stool din siya. So, kung ako po ang sa paligay ko Okay, lang po, yeah. kung ako pong aircraft company, Okay. gusto kong mabili ang aking eroplano ng Sure. developing countries. Bibigyan ko siya ng matipid na eroplano. Matipid. Required niyang short Short. runway at ang efficiency ng makina grabe. Okay. Pag naibigay ko yan, mabili yan. Mabili yan. Okay. So, ang sabi mo nga, there was a time na 14 ang aeroplanong lumano dyan. Kaya, no? Basta maano dyan. No? 14 flights during at Congress. For the 14 flights a day. Okay. So, in effect, actually, ang nakikita ko pala dito is that kailangan lang natin is lagyan talaga yung mga instrument, navigational aids, night landing facilities, improve natin ang building, ayusin natin ang ibang facilities, yung halimbawa yung x-ray machine, maayos dyan, lagyan mo ng mga ano. Saka isa pa po, Instead of lugar putting sa new pre-departure. Kasi ang pre-departure namin may airfield manager na, airfield and Airfield at saka saka Cebu Pacific. Kung may papasok pang isang airline, wala nang lugar. Congested na. Congested. Pero na meron na masyado. tayo dyan, mga
mga last 2 years, meron na tayong kasabay dun sa APP, budget para sa May budget. rehabilitation. Okay, nakita ko naman kasi is that malaki pa naman ang space eh. Pwede ka pang maglagay ng mga buildings. Tapos, Included yan dun sa ginagawang study nila, whether to acquire duman sa lupa na pupunta dito sa may sisak na ano. Yeah, oh. Alam mo, isa pa maganda dyan, I've noticed yung katabi ng airport, which I understand is owned by CISA. Gawa niya ng master plan. And then, i-develop yan. yun nga po Restaurant. sinabi ko sa DOTC. Dito Yung sa- airport side, na pag-usapan na, kailangan lang natin Hotels ba? to maximize it to its fullest potential. Tapos itong land side, ayan ka kung government owned yan. Yeah, I understand. In fact, there's a plan to really evaluate yung lupa katabi niyan. Because I sit in the board of budget ng Central Bicol State University. And isa yung napag-usapan niya na with the airport nandyan, ayusin mo yung katabi dyan, develop them, maglagay ka ng mga hotels dyan, restaurant. It will enhance the airport. So siguro yun consider mo rin eh. Kasi if let's say i-relocate mo sa another place, siyempre, gastos na naman yun, di ba? Saka- Maglalagay ka ng development. So, Sabi ko nga po dun sa sa DOTC, if I am from Naga, hindi na ako pupunta sa malayong lugar. Kukunin ko rin na magsiserve sa akin, Naga rin ang baba mo. yes. So, lumalabas na dito nga pala ang kailangan lang, hindi naman yung relocation. Ang kailangan lang, i-improve lang yung airport. No? Yan Not din- necessarily. Yan din sa nasabi nung isang consultant dun sa team na nagkakandak ng survey. Sabi niya, baka ito lang talagang i-recommend namin sa DOTC, improve na lang yung Improve lang. existing. Yeah, okay. Well, the reason why we're talking about this, because I guess it will also have an effect to all of us here in Bicol, Naga, yung may mga business establishments, mga hotels, that if ever there's going to be a change in location, it may also affect. Although hindi natin alam na, hindi pa rin natin alam kung ano magiging epekto. But right now, it appears na kailangan lang talaga pala improve mo, ilagay mo yung mga Develop. facilities dyan, na maximize Bigyan natin. ng Saka napansin ko po, tuwing month of September up to February, halos unfavorable weather condition. Andyan na yung Rainy season. cancellation kasi due Rainy to season. poor visibility o hindi makita ng piloto. So, cancel. Ang makancel lang ka ng flight, makita mo ang piloto, hindi ngingiti. At hindi rin Pipili. nakangiti ang mga pasahero. So, hindi maganda. Hindi maganda. Lalo na kung pasahero natin, mga negosyante pala. Right. So, maapektuhan tayo. So, siguro pinakamaganda, nakikita naman na natin yung problema, poor visibility by day. So, ang tanong, what are we going to do about it? Okay. So, yung alternative, pwede sa gabi. Ano ba? Kung di pwede sa araw, may night landing gabi. Kung meron Hindi, hindi magbigay na ibig lang po ng mga equipment na pwede Yeah, sa of poor course, visibility by with day. So, yun nga, the problem is for visibilities. You provide some equipment. Kasi, alam mo, sa ibang countries ka eh. Kung minsan talagang walang-wala kang makita, but they have what's called the Yeah. ILS, yung Instrument Landing System, di ba? Ano yun, instrument Di ba? runway yun. Yung pilot, wala eh. Parang ILS. pinrogram na yung aeroplano. Alam na kung of course, that's to sa atin, But what you're telling me is that there is an answer to the poor visibility to certain extent na pwede pang maglanding airplane. Hindi siya gaya ngayon na nakita ng piloto, medyo hindi niya makita, balik na sa Manila. Visibility. Kasi So, pag sinabi pang BFR, dapat daw pintura lang. So, kung pintura lang, talagang hindi mo makikita yan sa gabi. Sa Sa poor malayo. visibility. Oo. Lalo na kung malayo. Kung gawin kong ilaw. Okay, that's good. Okay, we will again pause for a while. When we return, we'll also talk about the number of frequency, John, whether it has improved, whether it has, yung number or bumaba. So don't go away. We'll